At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Lindaw at si Jesus naman at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan, Order 3. At nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya, wala silang alak. Hapater sinabi sa kaniya ni Jesus, babae, ano ang pakialam ko sa iyo? Hindi pa dumarating ang aking oras. Aimba. Sinabi ng kaniyang ina sa mga nagsisipaglingkod, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kaniyang sabihin. 6 may 6 na bangang bato na nangakalagay doon, ayon sa kaugalian ng paglilinis ng mga Hudyo, na ang lamang bawat isa ay 2 o 3 metretas. Siyete, sinabi ni Jesus sa kanila, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nila hanggang sa labi. 8, at sinabi niya sa kanila, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa pinuno ng kasalan, at dinala nila. 9. At nang matikman ng pinuno ng kasalan ang tubig na naging alak, at hindi niya nalalaman kung saan nanggaling, ngunit nalalaman ng mga nagsisipaglingkod na sumalok ng tubig, tinawag ng pinuno ng kasalan ang lalaking ikinasal, Hot 10. At sinabi sa kaniya, ang bawat tao'y naghahain muna ng mabuting alak, at kapag nangakalasing na ang mga tao sa kayaong mababa, datapuat iningatan mo ang mabuting alak hanggang ngayon. 11. Ito ang pasimula ng mga tanda na ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at nahayag ang kaniyang kaluwalhatian, at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. 12. Pagkatapos nito'y lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad, at dooy hindi sila nanatiling maraming araw. 13. At malapit na ang Paskua ng mga Hudyo, at si Jesus ay umahon sa Jerusalem. 14. At nasumpungan niya sa templo ang mga nangagbibili ng baka at ng tupa at ng mga kalapati at ang mga nangakaupo na mga mamamalit ng salapi. 15. At nang makagawa siya ng isang panghampas na panali, ay pinalayas silang lahat sa templo, pati ng mga tupa at mga baka, at ibinuhos ang salapi ng mga mamamalit ng salapi, at ipinagpatumbahan ang kanilang mga dulang. 16. At sinabi niya sa mga nangagbibili ng mga kalapati, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Si 17 na alaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, ang sikap sa iyong bahay ay lalamon sa akin. 18, sumagot nga ang mga Hudiyo at sinabi sa kaniya, anong tanda ang ipinakikita mo sa amin? Yamang ginagawa mo ang mga bagay na ito. 19, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ito. Dukante. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang itinayo ng templong ito, at itatayo mo sa loob ng 3 araw? 21, datapuat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. 22, nang siya nga'y muling mabuhay sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na ito'y sinabi niya. At nagsipaniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. 22, nang siya nga'y muling mabuhay sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na ito'y sinabi niya, at nagsipaniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. 23, nang siya'y nasa Jerusalem sa kapistahan ng Paskua, ay marami ang nagsisampalataya sa kaniyang pangalan sa pagkakita ng mga tandang kaniyang ginagawa.
24 Datapuat si Jesus ay hindi nagtiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. 25 At sapagkat hindi niya kinakailangan na patutuhanan pa ng sinuman ang tungkol sa tao, sapagkat nalalaman niya ang nasa tao. Paliwanag ng Juan Kabanata 2, 1. Ang kasalan sa Kana, tubig na naging alak, talata 1-11. Ito ang unang himala ni Jesus. Sa isang simpleng kasalan, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ginawa niyang alak ang tubig. Hindi niya ito ginawa para magpakitang gilas, kundi upang tugunan ang pangangailangan at ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita rin dito ang papel ni Maria. Hindi niya inutusan si Jesus, kundi nagtiwala at sinabi sa mga lingkod, "Gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kaniyang sabihin." So ipinapakita nito ang ganap na pagtitiwala at pagsunod. 2. Ang paglilinis ng templo, talata 12-17. Nagalit si Jesus nang makita niyang ginawang palengke ang templo. Ang templo ay dapat bahay dalanginan, hindi lugar ng kasakiman at panlilinlang. Ang galit ni Jesus ay hindi kasalanan. Ito ay banal na galit laban sa maling gawain. 3. Ang tunay na templo, talata 1:22. Nang sabihin ni Jesus na gibain ang templo at itatayo niya ito sa loob ng 3 araw, kanyang tinutukoy ang kanyang katawan. Ito ay patungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi ito agad na unawaan ng mga tao, ngunit matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, naliwanagan ng kanyang mga alagad. 4. Alam ni Jesus ang puso ng tao, talata 23-25. Marami ang naniwala dahil sa mga himala, ngunit alam ni Jesus kung sino ang may tunay na pananampalataya at kung sino ang panlabas lamang ang paniniwala. Mga aral ng Juan Kabanata 2, 1. Si Jesus ay nagmamalasakit kahit sa maliliit na problema. Kahit simpleng kakulangan ng alak, mahalaga ito kay Jesus. Walang problema na masyadong maliit para dalhin sa kanya. 2. Ang pagsunod ay daan ng himala. Nang sundin ng mga lingkod ang utos ni Jesus, doon naganap ang himala. Bago ang himala, may pagsunod muna. 3. Ang puso natin ay templo ng Diyos. Kung nilinis ni Jesus ang templo noon, nais din niyang linisin ang ating puso ngayon, mula sa kasalanan, kasakiman, at maling hangarin. 4. Hindi sapat ang paniniwalang batay lang sa nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang dahil sa himala, kundi dahil sa tiwala at pagsunod kay Kristo. 5. May tamang oras ang Diyos. Sinabi ni Jesus, "Hindi pa dumarating ang aking oras." Ang tinuturuan tayo na maghintay at magtiwala sa panahon ng Diyos.